Natin tulad na Kuya Bugi, welcome po. Tita Wilma, welcome po. Tapos po, marami pa po tayong mga bagong kasama. Amen. Hindi ko na po mabanggit lahat, pero welcome po. Amen po. Pwede ba pakibati niyo po yung inyong mga katabi ng isang magandang umaga? Or meron someone na hindi kilala nasa tabi niyo, pwede ba kilalanin niyo? Amen. Amen. Dito po sa church kasi we are family. Amen. Hindi na po tayo magkaka-church meet. We are family po. Amen po. So ngayon po, dadako na po tayo sa Word of God at alam ko po ay ready na po tayo. Last Saturday po, kahapon po, pinag-usapan po na tayo po ay nagsisimula on time. So praise God po na 2024, tayo po ay nakapagsimula on time. Nagsisimula tayo mga 9 o'clock up to 9:10. So tapos po, ngayon po, ang sisigapin naman po natin ngayon 2025, matatapos tayo on time. Amen. So goal po natin mga 1:30 eh. Mga 11:30 po kayo po ay pauwi na sa bahay para saktong alas 12 na doon na po kayo sa mga bahay. Kaya habang nandito po kayo, huwag nyo isipin yung mga lulutuin nyo kasi maaga po namin kayo papauwi. Amen po. So tayo po yung manalangin aming Ama. Kami po nagpapasalamat sa iyong presensya na aming pong naranasan. Salamat po Panginoon na pinawi mo ang aming mga kalungkutan, pinawi mo ang aming mga takot, pinawi mo ang aming mga kapalisahan, at pinalitan mo ng kagalakan, pinalitan mo ng pag-ibig, pinalitan mo ng kapayapaan. Panginoon, salamat po Panginoon na muli mo kami pagpapalibaguhing lakas o sigla o Diyos. Salamat o Diyos na dahil kami inihandang bagong bagay para sa amin ngayong umaga, na hindi mo kami papaalisin sa lugar na ito katulad ng kalagayan kung paano kami pumasok o Diyos. Salamat po, Panginoon, na pagpapalayo po ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na nalalaman mo po ang aming mga kalagayan. At hindi ka bulag para hindi ito makita, Panginoon. At patuloy mong aabutin, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Sa mga may sakit, O Diyos, salamat po sa kagalingan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyong ang natitirang oras ng aming service this morning, O God. Ikaw po mamuna sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, parapakan po natin ang bawat. Amen. So sa mga nag-birthday po, sino po ba yung mag-birthday ngayong January at nag-birthday na? Si Nanay Adeline, si Ate Johnny, si Ma'am Vanessa, sino pa po? Si Teacher Tina, si Ate Ann, si Nanay Rosa. Amen. Pwede po ba palapakan po natin sila? Si Jaja, birthday mo, January, April po. April nila. Sasagutin niya rin yung April naman. Sa mga may birthday po, siguro, kasi pagka, usually pinag-pray po namin kayo ng after ng service. Pero minsan kasi nagmamadali na tayong umuwi, hindi po namin kayo na ipag-pray. Pero gusto po namin take itong opportunity na to para batiin po kayo na kami po ay nakikisaya at nakikitiwang sa inyong happy birthday po. Amen. Muwa. Amen. So, title po ng pag-uusapan po natin ngayon ay Let's Start and Finish Strong. Amen. Tayo po ay magsisimula at magtatapos ng taon ng malakas. Amen. So, hindi lang po tayo magsisimula ng malakas, tayo rin po ay kalooban at plano ng Diyos na tayo po ay tapusin po natin yung taon na to ng may kalakasan. Amen. Tayo po ay na-remind last Sunday sa Deuteronomy chapter 11 verse 12 na ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa atin mula sa simula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Amen. So hindi po nawawaglit ang mata ng Panginoon sa atin. And last Sunday through sa preaching po ni Pastor Joe, tayo ay na-remind kung bakit ang Panginoon ay hindi nawawaglit ng paningin sa atin kasi hindi tayo nawawaglit sa kanyang isipan. Amen? So maybe sometimes, nawawaglit tayo sa isipan ng ating mga asawa, nawawaglit tayo sa isipan ng ating mga anak, nawawaglit tayo sa isipan ng ating mga magulang, nawawaglit tayo sa isipan ng ibang tao, pero ang Diyos, hindi po tayo nawawaglit sa kanyang isipan. Amen? At ang kanyang mata ay nakatuon sa atin day and night. At sinabi doon, the God who watches Israel never sleep nor slumber.
Hindi po siya natutulog o umiidlip tulad natin minsan sa service ng religion. So, ang Panginoon po ay hindi natutulog at umiidlip. Amen? So, yung tayong mga parents, no? Lalo pag yung baby mo, no? Lalo pag yung baby mo ay natututo pa ng maglakad, talagang nakatuon ka sa bawat hakbangin niya. I believe the same feelings o the same moment din yung nangyayari, no? Na ang Diyos po ay patuloy na nakatingin sa atin day and night, sisiguraduhin na sa bawat hakbangin natin ay hindi po tayo madadapa. No, kaya you know what, ano man po yung mga challenges na meron po tayo today, ano man po yung mga problems na na-encounter natin ngayong umaga, meron po tayong kumpiyansa. Amen. Ito po yung mapagtatagumpayan natin, hindi dahil sa tayo ay malakas, hindi dahil sa tayo ay magaling, kundi dahil mabuti ang Diyos na nakatunghay sa atin day and night. Amen po. So maybe sometimes hindi natin alam paano na yung araw ng bukas. Paano na yung araw, paano na yung tuition fee, paano na yung pang-rental, paano na yung mga bayaran namin sa mga susunod na buwan. Pero alam niyo po, knowing that God, si Lord po ay nakatunghay at nakatingin sa atin, meron po tayong papanatagahan. Amen? Na alam natin, the Lord will surely provide. Amen? Sometimes, hindi natin alam kung paano ipoprovide ni Lord. Amen? Not all the time alam natin kung paano ito mababayaran. Not all the time alam natin yung solusyon sa ating mga pinagdadaanan. Amen. Not all the time alam natin yung mga dapat gawin sa mga problema na pinagdadaanan natin. Pero the good thing is, hindi man po natin alam, ang importante is, kilala natin siya. Na nakakaalam ng ating buhay at may hawak ng ating buhay at ang ating mga kinabukasan. Amen? So maybe feeling natin ngayon sometimes para tayong naka-hidden treasure. Yung bang hindi pa natin nakikita yung breakthrough natin, parang hindi pa dumating yung oras ng pagkinang natin. Pero kumbaga relax ka lang because God is in control at lagi may perfect time sa Lord. At ang promise niya in His perfect time, He will make things happen. Amen? So ang Diyos natin ay hindi niya lang po kayang gawin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Gagawin niya ito sa tamang panahon. Amen. So magtiwala lang po tayo. Maybe may mga dreams tayo. May mga pangarap tayo na hindi pa nagkakaroon ng katuparan. You know what? Yung delay po, hindi po ibig sabihin na na-delay sometimes is na-deny. Amen? Sometimes yung mga delay na pangarap natin at delay na prayers natin, minsan binibitawan na natin. Ang tagal-tagal na. Hindi pa nangyayari. Pero you know what? Hindi po ito nakakalimutan ng Panginoon. Tulad nung kinuwento ko sa Bible study, meron po kami kakilala sa Metro Taguig po, na nalangin po siya. Sabi niya, for 20 years, no? 20 years ago, pinag-pray niya yung lupa na nasa harap ng bahay nila, mapunta sa kanya. Amen? Tapos, alam niyo, lumipas yung ilang panahon, pinipipray niya, hindi po nangyari, meron ng ibang nakabili. So parang kinalimutan niya na siguro hindi ito para sa akin, siguro hindi ito mapupunta para sa akin. Then later on, nakabili ng lupa, pinagbibili. Kaso hindi niya pa kayang bilhin. Kaya sinabi niya, ako talagang hindi talaga para sa akin ito. Tapos may iba na naman pong nakabili. Amen? Pero alam niyo po, pinag-pray niya 20 years ago. Pero you know what? After 20 years, binenta ulit yung lupa. At alam niyo po siya na po yung nakabili. Nakalimutan niya na yung prayer niya, nakalimutan niya na yung promise ni God, pero si God, hindi kinalimutan yung promise niya. Maybe may mga prayer tayo, may mga pangarap tayo, sometimes kinakalimutan natin dahil sa tagal na hindi nangyayari, pero ang Diyos, hindi po ito nakakalimutan. And in His perfect time, God will make it happen. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag kang maiinip. Pangyayarihin ito ng Panginoon. Alam niyo, minsan tayo mga Pilipino, magaling tayo sa simula. Amen? Magaling tayo sa simula. Pero bandang huli, medyo bumabagal na tayo o medyo tumatamlay na tayo. Amen? Pero ang kalooban ng Panginoon sa atin, tayo po magsimula ng malakas at ang kalooban niya po, tulad po ng preaching ni Pastor George last year, na we must finish strong. No, ang kalooban ng Panginoon, hindi lang tayo magsimula ng malakas, kundi tapusin natin yung taon na to ng malakas din po. Amen? Magsimula tayo na may sigla ng malakas, ng malusog, at tatapusin natin itong taon na to ng malakas at malusog at masigla. Amen po ba?
Alam niyo po, minsan may mga plano tayo tulad ng mga New Year's resolutions natin. Amen. Sino ba sa inyo may mga New Year's resolution? Sometimes, ang ano natin, di ba, sa simula, sasabihin natin, magda-diet na ako. Amen. Magda-diet na ako. Amen. After ilang days, nagda-diet ka. Amen. Talagang nilalaban mo ang iyong New Year's resolution. Pero makalipas ang ilang panahon at ilang buwan. Amen. So dati talagang habang nanonood ka, nag-e-exercise ka. Pero ngayon habang nanonood ka, kumakain ka na lang. Pero hindi ka na nag-e-exercise. At least pinapanood mo. Amen? Maging sa marathon, yung ba sa atin, nagpaplano mag-exercise. No? Para mag-exercise na ako, mag-enroll ako sa gym. Then later on, habang, papagod tayo, huwag na nga lang, tuloy na ulit. Tapos natapos ng taon, mas lalo pa pong lumaki. Amen? Minsan ipaplano tayo magbasa ng libro. Amen? Parang gusto mo tumalino, gusto mo magbasa ng libro. Amen? Bibili ka ng libro. Pumunta ka sa National Bookstore, pumunta ka sa iba't ibang bookstore. Pagkabili mo ng libro na hindi mo man lang nabubuksan. Ang dami, minsan nasisimulan natin pero hindi natin natatapos. Or, kunyari tayo dalagang Pilipina, binatang Pilipino, kumbaga tayo ay naghihintay ng Kristiyanong partner, kumbaga nagpipray tayo ng Kristiyanong pogi, Kristiyanong maganda, pero umaandar ang kalendaryo. Parang nung una talaga nung medyo edad 20 pa natin, Lord, basta Kristiyano, tsaka pogi, tsaka matangkad, tsaka guwapo, Lord, pwede na yun, Lord. Pumata ka na ng 30. Lord, basta kahit hindi pogi, Lord. Basta matangkad, basta dark, tsaka Christian. Pumata ka na ng 40. Lord, kahit hindi na pogi at hindi na matangkad, basta Christian na yun. Pumata ka na ng 50. Lord, basta lalaki. Lord, basta lalaki. Minsan ganun tayo. Kumbaga nakasanayan natin na it's normal na lang. Sometimes na parang normal na lang na magsisimula tayo ng magaling, magsisimula tayo ng malakas, then later on, pinapabayaan natin yung sarili natin na matapos ng hindi na malakas. Alam niyo po, isa sa mga maganda sa buhay ng tao is yung lalakad ka sa altar, kasama mo yung minamahal mo sa buhay. Kala natin yung pinaka-best picture of love. Pero I believe, isa sa best picture of love is yung kahit 60 years old na kayo, 70 years old na kayo, magka-holding hands pa rin kayo. So hindi lang importante kung nagsisimula tayo ng malakas, kundi dapat tatapusin din natin ng malakas. Ngayon, 2020, kung 2024, dumaan tayo sa mga challenges of life. At dumating sa panahon tayo po pinanghinaan. Ngayon, 2025, sisimulan po natin ito ng may kalakasan at tatapusin po natin ito ng may kalakasan. Isang malakas na amen nga po dyan. Parang mahinan. Okay po, so buksan po natin yung ating mga Bible sa Matthew chapter 14, verse 22 to 31. Medyo mahabang pagbasa po ito. Pero sabayan niyo po ako. Ito po ay very familiar verse o story sa Bible. Sabi po dito, immediately, He made the disciple get into the boat and go before Him to the other side. Sabi niyo nga po, to the other side. So after po ng miracle ng nagpakain si Jesus ng 5,000, gamit-gamit ang tinapay at ilang isda, no? Pinakain niya po yung 5,000, konting tinapay lang at dalawang isda lang, no? Tapos, after that, inutusan niya yung mga disciples niya, pupunta tayo sa other side. Okay? Then, sabi po dito, while he dismissed the crowd. Then, 23, and after he had dismissed the crowds, he went up on the mountains by himself to pray. When evening came, he was there alone. So, si Jesus, naiwan po siya. No, pinauna niya po yung mga disciples niya. Sabi po na pumunta siya ng mountain at nag-pray siya. Okay, yung mga disciples niya, most ng kanyang mga disciples, puro fisherman. Amen?
So pagdating sa mga dagat, talagang sila po yung mga expert. Okay, verse 24. Okay. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. So nung sila po ay nasa gitna na po ng tubig, okay, sila po ay naka-encounter ng malalakas na alon at malalakas na hangin. Amen. When I believe yung alon na ito, hindi yung alon na nakikita nyo sa baha. Yung bang parang alon lang, na pag may dumadaan ng mga tricycle o kaya mga sasakyan. Ito yung, naniniwala ko, itong alon na na-encounter nila, mas malalaki pa sa kanila at mas malalaki pa sa mga bahay nila. Amen. Imagine mo, nasa gitna ka ng dagat, tapos yung alon mas malaki pa sa building. Amen. Kumbaga, nakikita mo na, kumbaga parang mawawalan ka talaga ng pag-asa kahit gaano ka pang kagaling ng mangingisda. Then 25, sabi po dito, and in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. Okay, so kailan daw po dumating si Jesus? In the fourth watch. Then 26, but when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost," and they cried out in fear. 27, but immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I." Yung word na "it is I," it is the same name na ginamit ni God nung tinanong siya ni Moses, "Anong pangalan yung babanggitin ko?" Ang sinabi ni God, "Tawagin mo akong I am." Yung "it is I," it is the same name as I am. So pinakilala ni God yung kanyang sarili that time as the God na I am. May mamaya explain po natin kung ano po ibig sabihin. Do not be afraid. 28, and Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And then 29, he said, "Come." So Peter get out of the boat and walk on the water and came to Jesus. Then 30, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. He cried out, "Lord, save me." 31, and Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" Pagpalain po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. So, ngayon po, okay, paano po ba tayo makakapagsimula ng malakas? No? With all the bad news na meron tayo noong 2024, with all the disappointments na meron tayo noong 2024, yung bang hindi naging maganda yung ilang karanasan natin noong 2024, yung bang hindi naging maganda yung prediction ng mga eksperto para sa 2025, yung bang mayroon tayong mga kabiguang naranasan noong 2024, o may mga problema tayong dinaanan ng 2024, tumawid ng taon, hindi pa rin nare-resolve. No? With that kind of experience, kumbaga saan tayo huhugot ng kalakasan at pag-asa para makapagsimula ng malakas ngayong 2025. Amen? And sometimes may mga mali tayo na nagawang desisyon ng 2024, and sometimes we are thinking, deserve kong makaranas ng hindi maganda ngayong 2025. Kaya nung sa lubong ng taon natin, instead na tayo po nagsasaya, may bahagi ng ating puso, may bahagi ng ating isipan na lulungkot tayo because alam natin kung hindi magiging maganda itong 2025. Amen. But God is telling us different. No? Iba po yung sinasabi po ng Panginoon sa atin. Okay, unang-una, meron po, para po tayo makapagsimula ng malakas ngayong 2025 sa kabila ng mga hindi magagandang bagay na naranasan natin ng 2024, it is because may magandang pangako ang Diyos sa atin ngayong 2025. Amen. May pangako tayo pwedeng panghawakan. May pangako tayo ng Diyos na pwedeng pagkunan natin ng pag-asa. Amen po. Sabi po sa Isaiah 43 verse 18 to 19, "Forget the former things." Amen. Do not dwell on the past. See, I am doing a new things. Now it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland. Amen. God is telling us na may mga bagay tayong dapat kalimutan ngayong 2025. Yung mga hindi magagandang nangyari, yung mga kabiguan na nangyari ng 2024, sabi po dito, huwag daw tayo mag-dwell sa mga former things o sa mga nakalipas na nangyari. And the good news is,
sabi po dito, do not dwell on the past. Yung word na dwell, ang ibig po sabihin ng dwell is mananahan. No? Sometimes, unconsciously, tayo po ay nananahan sa ating nakalipas. Kung bakit hindi natin makita maganda yung 2025, it is because nakatingin pa rin tayo sa hindi magandang nangyari ng 2024. Kung bakit hindi po natin malakaran yung kagandahan ng 2025, it is because nakahawak pa rin po tayo sa mga hindi magagandang bagay na nangyari ng 2024. And the good news is, ang sabi po ng Panginoon, I am doing a new thing. Amen. So, ang Panginoon po ay may ginagawang bagong bagay ngayong 2025. Amen. So, you can expect new things at alam natin kapag new things na galing kay Lord, ito po ay napakaganda. Amen. So, may pangako ang Diyos na meron siyang gagawing magandang bagay sa iyo ngayong 2025. Amen po. And then sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 23, Hebrews 10 verse 23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Amen. Sabi po natin, panghawakan daw po natin, huwag daw po tayong mapagod. Amen. Huwag daw po tayong mawalan ng pag-asa sa paghawak sa hope at sa salita ng Diyos, for God can be trusted to keep His promise. Amen. For the God who promised is faithful. Amen. So, let us remind ourselves na bagamat meron hindi magagandang nangyari ng 2024, I believe meron gagawin ng Diyos ngayong 2025. Amen. Baka malay mo ngayon 2025 na yung kasagutan ng iyong mga panalangin. Baka ngayon 25 na po, parating na yung pangarap na inaasa mo na marami ng panahon. Amen. Baka ngayon 2025 dumating na si tall, dark, and handsome. Hindi lang basta lalaki. Amen. Kumbaga baka dumating na siya ngayon 2025. Because God is telling us, He will do new things. Amen. At alam niyo po pagka, kapag ang Diyos ang nangako, ang response po natin lagi ay meron pong kagalakan na tayo po'y umaasa. Amen. Kasi buti sana kung tao lang ang nangako pero ang Diyos ang nangako. Amen. So naniniwala po ngayong 2025 tayo po ay lalakad sa kompletong kagalingan. Kompletong kalusugan. At naniniwala po, kung sinasabi ng doktor, magme-maintenance ka na ng habang buhay, God can do miracle. At pwede tanggalin ng Lord yung maintenance natin. Tulad ni nanay, walang maintenance, 90 years old. Amen po. So, marami pong pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At alam niyo po, don't just pray for a job. No, huwag ka lang magpe-pray ng trabaho. Pray for a good position. Amen, kasi ang Diyos natin ay malaki. No, huwag ka lang magpe-pray ng bahay. Pag-pray mo yung dream house mo. Huwag ka lang magpe-pray ng sasakyan. Pag-pray mo yung dream car mo. Because alam niyo po, ang gusto po ng Panginoon, ibigay po yung the best para sa atin. Amen. Huwag ka lang magpe-pray na pagpapalain ka ng Lord ng sapat lang. Pagpapalain ka ng Lord ng higit pa sa iyong mga pangangailangan. Huwag ka lang magpe-pray ng kabuhayan mo na sasapat ka sa pagpambayad mo. Amen. Kung sa tao lang, ganun talaga. Pero you know what? Ang gagawin ni Lord, i-bless ka niya ng more than enough para ma-realize mo, teka lang, hindi ko ito gawa. Gawa ni Lord to. Amen. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 19. Sabi po, ito po yung natin, yung team natin sa ating anniversary. Sabi po, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. And then after that, the Lord said, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. So, bago po tayo mag-anniversary last year, ang word na binigay po sa atin ni Lord para sa The Life Giver Church Taguig is the year of experiencing the fullness of God. Alam niyo po yung fullness of God. Ibig po sabihin ng fullness, ito po ay hindi tabla lang. Mararanasan natin yung nag-uumapaw. Amen. Fullness. At alam niyo po, ako po ay nananalangin, sabi ko, Lord, ano ba yung word ko sa amin for this year? And then the Lord spoke sa akin po, and then God is telling, anak, hindi pa ako tapos ipakita sa inyo yung fullness ko. Amen. Ibig sabihin po, meron pa pong gagawin ng Diyos na magagandang bagay sa buhay natin. Amen po. At sabi po dito sa verse 20, to
To Him who is able. Ano po ba yung able? Kayang-kaya niya, no? To do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. So, ibig sabihin, ang gagawin daw po ng Panginoon sa atin, yung higit pa kaysa sa ating kayang isipin, higit pa sa kaya nating hilingin. Amen? And maybe yung the best na pwede mong isipin, Lord, yung the best na pwede kong maranasan ngayong taon is magkaroon ng ganito. At ang gagawin ng Lord, sabi po ng pangako ng Diyos, mag-i-exceed na po yun. Amen? So that you will realize, hindi nangyari to hindi dahil sa kakayanan ko, nangyari to hindi dahil sa magaling ako, nangyari to dahil mabuti ang Diyos. Amen? So meron po tayong pangako pwedeng panghawakan. And today, no, naniniwala ko may mga pangako ang Diyos na nilalagay sa puso natin ngayon 2025. Huwag po natin bibitawan. Amen? Huwag po tayo mapapagod. Tulad ng ginawa ng mga fisherman, tulad nila Peter, no? Nung nakita sila ni Jesus, ang ginagawa nila, naghuhugas na lang sila ng lambat. Kumbaga, sumubo na sila, wala tayong nahuli. We have toiled all night, nagpagod tayo. Manghuli ng isda, pero wala tayong manghuli. Maghugas na tayo ng lambat, uwian na tayo. Sa ganung senaryo sila nakita ni Jesus. And then, anong ginawa ni Jesus? Sabi ni Jesus, pumalaot kayo muli. Then Peter answered, sabi ni Peter, Lord, we have toiled all night. Nagpagod kami buong gabi. Nagpakahirap kami buong gabi. Nagtrabaho kami buong 2024. Kumbaga, ginawa namin yung best namin ng 2024, pero walang nangyari. Pero maganda kay Peter, sinabi niya, but Lord, dahil sinabi mo, gagawin ko. Lord, dahil sinabi mo, aasa akong muli. Lord, dahil sinabi mo, hindi ako bibitaw sa iyong salita. And then, alam natin yung nangyari. Kahit sinasabi ng siyensya na hindi ka makakahuli ng marami ng isda sa umaga, okay, kahit sinasabi ng ekspertong si Peter na nag-told na sila all night, wala silang nahuli, at si Jesus ay karpintero. Pero yung karpintero, inuutusan ng mangingisda na manghuli. No, kumbaga, sometimes kasi, masyado na tayong expert parang ayaw na natin tumanggap kay Lord ng mga words na Lord, ako, magaling ako Lord, ginawa ko na yung best ko, walang nangyari, wala na talaga. Nung ganun po yung nangyari kay Peter, parang sinabi ni Peter, Lord, we have toiled all night, ginamit ko lahat ng experience ko, ginamit ko na lahat ng nalalaman ko bilang mangingisda, pero dahil sinabi mo, Amen, pero dahil sinabi mo, papalaot ako muli. And God is faithful. Nakahuli si Peter ng boat sinking and net breaking blessing. Amen. Pinakamalaking huli sa buhay niya. Amen. Naniniwala ko ngayon 2025, it will manifest sa buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala ko ngayon 2025, tayo po ay hahabulin. Sabi po sa Psalms 23 verse 6, hahabulin tayo ng pagpapala ng Diyos. Kung 2024, ikaw ang naghabol sa pagpapala. Then ngayon 2025, sabi sa Bible, sa Psalms 23 verse 6, surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ang hahabol sa iyo. Ang trabaho, yung hahabol sa iyo. Yung opportunity, yung hahabol sa iyo. Yung kalusugan, yung hahabol sa iyo. Baka yung tall, dark, and handsome na Christian, yung hahabol na sa iyo ngayong 2025. Sabi mo nga sa katabi mo, Amen! Amen! Amen. So, ganun po, no? Then second, paano po ba tayo makapagsimula ng malakas? Number 2, bukod sa promises ni God, bukod sa salita niya, ano po ba yung sinabi ni God sa mga disciples? Tatawid tayo to the other side. Amen? Tatawid tayo to the other side. Amen? So hindi po, and then nakita natin yung mga disciples, dumaan sila ng mga challenges, pero hindi ibig sabihin, hindi na sila makakatawid. Minsan, yung mga challenges na nararanasan natin, akala natin, ako, katapusan na namin. No? Hindi sila, alam niyo ba na, akala natin, pag nakakaranas tayo ng problema, hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Yung mga inisip natin, siguro hindi ka sumusunod sa Panginoon, kaya ka nakakaranas ng problema. No, alam niyo, kahit yung mga sumusunod sa Panginoon, nakakaranas din ng problema. Amen, yung mga disciples, sumunod sila sa Panginoon, pero nakaranas sila ng bagyo, matinding bagyo. Pero alam niyo po, hindi po sinabi ng Lord na smooth sailing. Ang promise ni Lord, sisiguraduhin ko, kahit hindi smooth sailing,
makakatawid tayo to the other side. Amen. Maybe ngayon 2025, simula pa lang ng mga taon, may mga bagyo na kayong kinaharap. No? Parang nung ano lang, yung kala Nanay Leoncia, no? May bagyo na kagad siya ng dinanas, simula na kagad ng 2025. Pero hindi ibig sabihin po nun, hindi na po natin mararanasan yung breakthrough o yung fullness of God. Amen. Maybe nakakaranas tayo ng mga challenges, ng mga bagyo, hindi po smooth sailing. Hindi po pinaramis ng Lord na smooth sailing talaga. Pero ang promise ng Panginoon, dumaan ka man sa bagyo, dumaan ka man sa malalakas na alon, dumaan ka man sa maiinit na apoy, na parang minsan gusto mo na sumuko, ang pangako ng Diyos, sisiguraduhin ko makakarating tayo to the other side. Amen. So let us look forward. Instead ngayon 2025, i-meditate mo, naku, baka mawala itong ganito ko, baka ganito na mangyari sa amin. Ngayon 2025, i-picture mo na sa isip mo yung mga pangarap na nilalagay ni Lord sa puso mo. Amen? If you are praying, puro tayo tall, siguro may kinakausap ang Panginoon sa inyo, ewan ko ba? Baka mali mo ngayon 2025. Baka ngayon 2025. Maybe you are praying na magkaroon ng sarili ng tahanan. Hindi na tayo mangungupahan. Pwede ngayon 2025. Maybe we are praying na makabayad na tayo sa lahat ng ating mga pagkakautang at tayo din magpapautang. Maybe ngayon 2025. Amen. Maybe yung pinag-pray natin lupa, no, ng church, no, na inarentahan natin, ibibigay na ng Panginoon ngayong 2025. God is faithful. Amen. Kung titingnan lang natin yung laman ng bulsa natin, hindi natin kaya. Hindi natin kaya mabili. Hirap tayo mabayaran, pero ang provider natin hindi yung bulsa natin. Okay? Ang supplier natin hindi yung mga boss natin. Ang mga supplier natin hindi yung mga negosyo natin, hindi yung mga trabaho natin. Ang supplier natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po, lately, mas na-realize ko yung value ng Matthew 6:33. Sabi doon, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sa madaling salita, unahin mo yung kaya mag-provide ng iyong mga pangangailangan. At pag inuna mo yung kaya mag-provide ng iyong mga pangangailangan, sabi doon, and all these things will be added to you, unto you. And amen, lahat ng iyong mga pangangailangan, ipagkakaloob at susolusyonan ng ating Panginoon. Unahin mo siya na nagbibigay o kaya magbigay ng iyong mga pangangailangan. Alam niyo po, natutuwa ako. May isa pong testimony sa May. Maraming taon rin nakalipas. Po siya, camp meeting. Nung aatin na siya ng camp, nakatanggap naman siya ng contract. Alam mo yung contract kung magkano? Kung i-convert mo sa peso, almost 1 million. Pero alam niyo po, pinagpipray niya po talaga yung camp na makaatin siya. Simula pa lang ng taon. At nung mayroong camp, tuwan-tuwa siya. Pero nung mismong araw na ng camp, meron yung mismong date ng camp, yung araw ng camp, nasabay sa contract niya na almost 1 million. Alam niyo po, inanon niya po yun. Nilet go niya po yung 1 million, umatin po siya ng camp. And God is faithful. No? Naranasan niya po yung Panginoon, inuna niya yung kaya mag-provide ng kanyang mga pangangailangan. At alam niyo po yung mga susunod opportunity, God is faithful. Alam niyo po, kung makikita niyo po yung buhay po nila ngayon, sobrang po silang pinagpala. Hindi dahil sa mabuti siya, kundi dahil mabuti ang Diyos. At kung pinagpala siya ng Panginoon, kaya rin po tayong pagpalain ng Panginoon. Kasi po, palapagpapin natin ng Panginoon. So, wag po tayong panghihinaan ngayon 2025. Number 2, bukod sa promises ni God, yung mga testimonies po natin. Sabi po sa Psalms 77 verse 11, awit 77 verse 11, I will remember. Sabi nyo nga yung word na remember? The deeds of the Lord, yes, I will remember your wonders of all. Kung meron man tayong hindi kakalimutan, yun po yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. You know what? Merong moment sa buhay ng mga Israelites. Nung inutusan sila ni Lord na tumawid sa ilog, sabi, tatawid kayo sa ilog na yan. At nung tumawid po sila, tumigil po yung daloy ng ilog. Nakadaan po sila, yung mga Israel po. No? At alam niyo po, sabi, kabilin-bilinan sa kanila ni Lord, pumili kayo ng 12 bato at gagawin niyo yung memorial stone. Tinanong nila, Lord, para saan po itong mga bato na to? Ayan yung magiging tanda at ikukwento nyo
sa mga susunod na henerasyon kung gaano patagila at kung gaano kapagaling. You know what, church? Ang Panginoon, bagamat dumaan tayo ng mga pagsubok ng 2024, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Pinrovide ni Lord lahat ng ating mga pangangailangan. Pinagaling tayo sa ating mga sakit at karamdaman. Iniligtas tayo, nirescue tayo mula sa ating mga pagkakadapa. At kung paano tayo pinagaling ng Lord ng 2024, hindi mahirap sa kanyang pagalingin ka ngayon 2025. Kung paano pinrovide ng Lord lahat ng iyong mga pangangailangan noon. Kung nagawa ni Lord, pasaganahin ka noong 2024 at noong mga nakalipas na panahon, I tell you, mas kaya-kaya ni Lord na pasaganahin ka ngayong 2025. Amen po? At alam niyo po, I believe this year, no, kapag ang Diyos ang nagbalik, masigit pa sa original. When God restores, hindi niya ito nire-restore sa original na condition o quantity. Laging masigit pa. Amen. Yung mga bagay na ninagaw ng kaaway sa atin ng 2024. Nagkaroon tayo ng mga maling desisyon sa buhay, nagkaroon tayo ng mga maling direksyon na tinahak, may mga bagay na nawala sa atin. Pero you know what? God is the God of restoration. Amen. Kung paano kanya binilis, kung paano kanya pinagpala, God can bless o God can restore yung ating mga nawala sa buhay natin. So huwag mo natin kakalimutan. Amen? Yung mga bagay-bagay na ginawa ng Diyos sa atin, yung mga testimonies, yung lagi natin binabanggit every Sunday, nakakarinig tayo ng mga testimonies, yung ginawa sa iyo ng Panginoon sa mga nakalipas na panahon. And whenever we remember, as if we are saying, Lord, as we remember your goodness, we are telling na kung paano mo pinagpala noon, kung paano mo pinagaling noon, at kung paano ka kumilos sa buhay ko noon, kaya-kaya mo pa rin kumilos ngayon. Amen? So kapag may mga challenges tayo, instead na i-meditate natin yung laki, hirap, bigat ng ating mga problema, no? Yung laki ng gastusin, laki ng bayarin, mas isipin at i-meditate natin, okay, yung kalakihan, kabutihan, katapatan at pag-ibig ng ating Diyos para sa atin. Amen. Ito, palagpakan po natin ang Panginoon. You know what? Kung paano hindi na pagkait ng Diyos, gano'n ba ako kahalaga sa Diyos? Maybe Kuya Jason, you're telling that kasi, ano kayo, pastor kayo, lagi pinagsisimba, pero simple lang akong tao. Hindi ako paladasal na tao, hindi ako palasimba. Tingin mo ba gagawin ng Diyos sa akin? Alam niyo po, tayo po ay pinagpapala ng Diyos. Hindi dahil sa mabuti tayo. Pinagpapala tayo ng Diyos kasi mabuti siya. Amen. At alam niyo po, sabi po sa Biblia, inibig tayo ng Diyos, hindi nung time na mabait ka. Inibig tayo ng Diyos, sinimulan tayong ibigin ng Diyos, hindi nung time na palasimba ka na. Kahit tayo pa ay nandun sa kasalanan, inibig na tayo ng Diyos. Sabi po sa James chapter 1 verse 17, lahat ng magandang bagay na natatanggap mo ay galing sa taas, galing sa ating Ama. Ibig sabihin, nung hindi ka pa Christian, nung hindi ka pa nananampalataya, at marami ka ng magagandang bagay na natatanggap, yung magagandang bagay na natatanggap mo, galing sa Diyos na hindi mo pinaniniwalaan doon. Amen? Ibig sabihin, noon palang pinagpapala ka na ng Diyos. Noon palang iniligtas ka na ng Diyos. Siguro ako po, naalala ko nung dati, sabi ng nanay ko, nung anak, nung 1 taon ka, kala namin mamamatay ka na kasi ganito yung sakit mo. Sabi ko, Lord, nung palang iningatan mo na ako. Tapos naalala ko dati, nung bata ako, balikat ako katulad ni Austin, lagi akong tumatakbo. Tapos isang beses nadapa ako sa pinaka-poste ng court. Yung pinaka-poste ng court, ang lalaki ng tornilyo. Tumama sa akin dito, sabi ko, buti hindi sa mata ko, kasi kung sa mata ko, wala na talaga. Nakikagad ang bukol ko, sabi ko. Yung time na minimeditate ko yung goodness na Lord, yung kapag ng dati, sabi ko, Lord, dati pa lang pala. Ililigtas mo na ako. Amen? So don't ever think na i-bless ka ni Lord dahil sa, na hindi ka i-bless ni Lord dahil hindi ka pala dasal, hindi ka pala simba. God will bless you hindi dahil sa mabuti ka, kundi dahil mabuti ang Diyos. And ito po yung sakit ng mga simbahan ngayon. Sometimes, binabase natin yung blessing ni Lord, yung willingness na i-bless tayo ni Lord, depende sa ating performance. Halimbawa, kapag may sakit,
pagka na tayo mag-pray. Pero pagka matitindi na yung mga sakit, papatawag nila sila pastor, papatawag nila sila ng glory, papatawag nila yung mga leaders natin. As if yung prayer nila, tsaka yung prayer natin at prayer ng bawat isa magkakaiba. At as if na, kasi parang pingin natin, mas papakinggan sila ni Lord kasi ganito. You know what? Alam niyo yung leper, yung may ketong, di ba sinabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. He never doubted yung ability ni Lord. Hindi niya sinabi, Lord, if you can. At bantayan natin yung words na ginamit. Sabi, Lord, if you are willing. So he never doubted kung kaya ni Lord. He questioned, Lord, are you willing? Kasi Lord, may ketong ako eh. At yung ketong, alam niyo po sa Bible, ang nire-represent ng ketong ay kasalanan. At ang ketong po ay nakakahawa. At wala pong lumalapit doon sa may taong may leper. Kasi kapag lumapit ka sa taong may leper, mahahawa ka, i-consider ka na rin na marumi or unclean. Pero tingnan niyo yung style ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanya, I am willing. Maybe today you are asking, Lord, alam ko kaya mo kami pagpalain. Pero willing ka ba na yung buhay kong ito ay pagpalain mo? Maybe Lord, siguro sila brother, sila sister pagpapalain, pero ako, sa buhay ko ito, pagpapalain mo ba ako? When you ask God that question, God will answer you, I am willing. Yeah. And God is not just able, He is so much willing. Amen. Hindi niya lang kaya, kundi gustong-gusto ni God pagpalain ka. Amen. Gustong-gusto ni God. It is one thing na alam mo yung kaibigan mo kaya kang pagpalain, pero hindi naman willing. Tapos may mga kaibigan tayo minsan willing, tumulong, pero hindi naman kaya. Yung mga kaibigan mo na kaya kang tulungan, kaso parang ayaw ka naman tulungan. Meron naman kaibigan na gusto kang tulungan, kaso hindi naman kaya kang tulungan sa problema mo. Pero ang Diyos, hindi nilang kaya kang tulungan. Gustong-gusto niya tayo. Amen. So every time na tayo po lalapit sa Panginoon, hindi ka na lumalapit sa Diyos na kayang tumulong sa iyo. Lumalapit ka sa Diyos na willing at gustong-gusto kang tulungan. Amen. Alam niyo po, sometimes, may moment sa buhay ni David, Lord, anong dapat kong gawin para ma-please kita? You know what? Ang sabi ni Lord, take from me. Kumuha ka sa akin, humingi ka sa akin. Every time na humihingi tayo kay God, gustong-gusto ni God. Amen. Alala niyo yung babaeng Samaritana? Si Jesus Christ, gutom na gutom siya. Sabi niya sa mga disciples niya, bumili muna kayo ng Jollibee. Dito muna ako. Then kinausap niya yung taong yung babaeng Samaritana na meron maraming asawa. Anong ginawa ni Jesus? Pinainom niya yung babaeng Samaritana. Nagpakilala siya. Then yung babaeng Samaritana, tuwang-tuwa siya kasi para siyang, sabi niya, kung iinom ka ng tubig na manggagaling sa akin, ito ay mag-uumako sa iyong kalooban, sabi ni Jesus. Then nakita ng babae nakilala niya si Jesus. Na siya, parang lumakas siya. And then ito na, bumalik yung mga disciple. Nagtaka yung mga disciple. Meron ba nagpakain kay Jesus? Wala yung nagpakain kay Jesus. Ano nangyari? Si Jesus ang nagbigay. Every time na nag-take tayo kay Jesus, as if mas lalo siyang lumalabas. Amen. So kung meron man gusto si Jesus na gawin natin, lagi tayong lumapit sa Kanya. Amen. At alam niyo yung si Peter, yung binasa natin, nung panahon ng bagyo, anong ginawa ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, come. Kapag tayo po dumadanas ng bagyo, ang gusto ni Jesus, hindi tayo manatili sa safe zone natin. Alam niyo tayo, pag may bagyo, pag may mga trials tayo, may mga problema tayo, may mga safe zone tayo. May pinanghahawakan tayo, pinanghahawakan natin yung mga pamilya natin, pinanghahawakan natin yung asawa natin, pinanghahawakan natin yung trabaho natin. Pag may mga pagsubok tayo, pinanghahawakan natin yung mga inaasahan natin sa buhay. Pero ang gustong gawin ng Panginoon sa atin, kapag dumadanas tayo ng bagyo, tulad ng ginawa ni Peter, lumapit ka sa Kanya. Amen? Sabi sa Psalms 23, sabi, the Lord is my shepherd. I shall not want. So si David, sinasabi niya, the Lord is my shepherd. Kinakausap ni David lahat ng tao. The Lord is my shepherd. Pero sa verse 3, pwede ba natin pakita Psalms 23, verse 3 po? He restored my soul. Kinukwento ni David, He restored my soul in the path of righteousness for His name's sake. Nag-share siya sa maraming tao. Verse 4,
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil for it. Ito po, sabi doon, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Nung siya po ay nasa valley of shadow of death na, ang ginawa na ni David, ginawa niya na, kinausap niya na si God. Sabi doon, I will fear no evil for you are with me. It is one thing, it is good na tayo ay nagsishare. Pero pag ikaw ay dumadaan na sa valley of shadow of death, ang gusto ng Panginoon, lumapit ka na sa Kanya. And He is not able. He is not just able. He is also willing. And today, church, whatever needs that we have, whatever challenges that we have, ang Diyos na nalapitan natin na hindi lang kaya tumulong sa atin. He is so much willing. And the good thing about it, ang ginawa ni Jesus sa lalaking may ketong, niyakap na siya. For the first time, walang lumalapit sa Kanya, walang yumayakap sa Kanya, pero for the first time, si Jesus niyakap siya. Sabi niya, hindi lang ako willing, iniibig pa kita. Amen. So, today, no, sometimes may mga question tayo. Tanggalin na natin yung mga question natin ngayon, 2025. Pagpapalayan ba ako ng Diyos? Hindi yung question kung pagpapalayan ka ng Diyos. No? Hindi na question kasi yung Diyos natin is not just able, He is also willing. At hindi lang siya willing, mahal na mahal ka pa niya. Amen. Ang Diyos na nilalapitan mo, ang Diyos na hinihingian mo, hindi kayo parang si Cinderella. No, magmamakaawa ka sa iyong stepmother, na yung stepmother mo, babantayan lahat ng gawa mo. Di ba ganun si Cinderella? Yung stepmother mo, babantayan lahat ng gawa mo, tapos parusahan ka. Pag lumalapit ka sa Diyos, hindi ka parang si Cinderella na lumalapit doon sa iyong stepmother. Okay? Si God, He is more than willing. And today, in 2025, yun po yung prayer po na ngayon po yung sinare ko sinare ko po last Saturday, na kung meron man tayong goal ngayon 2025, sabi po dito, that we may be rooted and grounded in the love of God. Sabi po sa Ephesians chapter 3, verse 18, tayo po ay maging rooted and grounded sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Tayo mas lalo pa nating makilala at maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Amen. Amen po. So tapos na po tayo sa promise. Paano tayo makakapagsimula ng malakas dahil meron tayong pangako pinanghahawakan. Number 2, meron po tayong patotoong laging aalalahanin. Amen. Number 3, sa gitna ng storm, ang gusto ng Panginoon, lumapit po tayo sa Kanya. Number 4, the presence. Sabi po dito, binasa po natin, yung mga disciples po ay nakakaranas ng bagyo, sabi doon, sa fourth watch, pwede ba natin hanapin yon sa Matthew chapter 4? Okay, sabi doon sa fourth watch, dumating si Jesus. At natakot yung mga disciples, sabi niya, it is a ghost. Sabi ng mga disciples, sabi doon fourth watch. And we know that fourth watch. Ang fourth watch po kasi, sa Israel po kasi natin nila yung gabi sa apat na bahagi. Yung first watch, 6 to 9 p.m. Second watch, 9 to 12 p.m. Then third watch, 12 a.m. to 3 a.m. And yung fourth watch, 3 a.m. to 6 a.m. Yung 3 a.m. to 6 a.m. yun yung pinakamadilim ng oras ng gabi. Amen? At sa pinakamadilim na oras ng gabi, dumating si Jesus. Amen? So, the same thing with us. No? Even sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin, hindi tayo iniwan at hindi tayo papabayaan ng Diyos. And then maybe yung ibang tao, iniwan tayo. Maybe yung ibang tao, ni-let go tayo. Maybe yung ibang tao napagod sa atin. Amen? Siguro isipin natin, nakakapagod naman kasi. Diba? Pero ang Diyos po, hindi po napagod sa atin. Hindi po tayo iniwan at hindi po tayo pinabayaan. Amen? Even sa fourth watch, amen, lagi po natin kasama, and He used the word I am. No, ano po ba ibig sabihin ng I am? Yung word I am, ibig po sabihin nun, bakit I am? Kapag kailangan mo ng healing, I am your healer. Kapag kailangan mo ng finances, I am your provider. Kapag kailangan mo ng kapayapaan, I am your peace. Kapag kailangan mo ng love, I am your love. Kapag kailangan mo ng himala, I am your miracle making God.
Amen. Kung kailangan mo ng daan, I am the way maker. Amen. So Jesus is all we need. Amen. So ang dami natin listahan minsan in 2025. Pero you know what? Si Jesus po yung ating kailangan. Amen. At alam niyo po, when we have Jesus, we have everything. Amen. Amen po. Kaysa naman, meron ka ng lahat ng bagay, pero wala si Jesus, you have nothing. Amen. Kahit alam niyo po, meron po akong kilala, magaganda po yung mga tahanan nila. Pero dahil wala si Jesus, wala po, magulo talaga. Kaya po kakilala, kahit saan nila gusto pumunta na pupuntahan nila, pero kung wala si Jesus, hindi pa rin po masaya. Meron po akong kilala, lahat ng gusto nilang kainin, nakakain nila, pero wala si Jesus. Walang kontento. Hindi kontento. Amen. And then tumating yung panahon na nagkaroon ng sakit at karamdaman, hindi sila kayang pagalingin ng pera nila. Tumating sa panahon na naghanap sila ng kapayapaan, hindi sila mabigyan ng kapayapaan ng mahimbing na tulog nila. Kahit ang gaganda ng mga bahay at higaan nila. So alam niyo po yung katotohanan, si Jesus po yung ating kailangan. Amen. Maybe ngayon po, di pa yung naman ang bulsa natin. Pero meron kong Jesus, mas blessed ka pa kaysa sa mga taong napakayaman, pero wala si Jesus. Amen? So we have Jesus. And the good thing about this, kapag meron kang Jesus, yung mga bagay na yan, it will follow. Amen? Kasunod na po yun. And last na po ito, para po manalangin na po tayo. Okay. Si Peter po ay lumubog. No? We know this story. No? Si Peter po ay tumingin sa alon at tumingin sa malakas na hangin. Okay? At nung siya po ay tumingin sa malakas na alon at malakas na hangin, nagsimula po siyang lumubog. Amen. Alam niyo po, kung saan po tayo nakatingin ngayon 2025 will determine kung tayo po ay lulubog o tayo po ilalakad sa ibabaw ng tubig. Amen. At alam niyo po, nagtataka ako bakit si Peter tumingin sa alon at sa hangin. No, bakit kung wala bang alon at hangin, makakalakad pa rin ba siya sa tubig? Let's say na panatag yung tubig, walang alon at malakas na hangin. Do you think makakalakad ba si Peter sa tubig? Hindi pa rin eh. No? Alam niyo po, kumbaga, kahit walang hangin at walang malakas na alon, hindi pa rin po natin kakayahan. Even the same thing with us. Sometimes kasi pag wala tayong mga malalakas na problema, malakas na pagsubok, akala natin kaya na natin. Pero alam niyo po, minsan inaalaw nila yung mga pagsubok na yan para ma-realize natin, hindi ko kaya. Amen? Hindi kaya ng lakas ko. Kundi kailangan ko ang Panginoon. Kung meron lang tayong tatandaan ngayon 2025, it is yung katotohanan na kailangan natin ang Panginoon. Amen? At kung meron lang tayong titignan ngayon 2025, hindi po natin tignan, hindi po natin sukatin yung laki ng mga problema natin, kundi tignan po natin yung kalakihan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? And then sabi po ni Jesus sa last part, and we will pray, sabi po, you have so little faith. Sabi po, di ba, ni-rescue niya si Peter. Amen? And after niyang i-rescue si Peter, ano po sabi niya? Sabi ni Peter, "Save me, Lord!" He shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith." Jesus said, "Why did you doubt me?" So parang sometimes you have so little faith, parang nakaka-offend. Parang sinabi ni Jesus, ang liit naman ang pananampalataya mo. Parang sometimes nakaka-offend din, parang liit pa rin ang pananampalataya ko. You know what? Yung original na meaning po nitong, ibig kong sabihin nitong, you have so little faith. Ang sinasabi dito ni Jesus, bakit ang liit mong humingi? Amen. Actually, encouragement yun. Bakit ang liit mong humingi? Malit ba ang Diyos? Ba't ang liit ng pangarap mo? Malit, may alarm pala, sorry, time's up na. Ba't ang liit ng pangarap mo? Malit ba akong Diyos? Ba't ang liit ng prayer mo? Malit ba akong Diyos? Bakit ganyan lang yung prayer mo? Malit ba akong Diyos? You know what, ngayon 2025, God is asking us, you know what, hindi yung maliliit na prayer na hihingi natin, kundi ito na yung panahon na hihingi tayo, Lord, malalaking prayer na hihingi. Amen. Hindi lang ako magpe-pray ng basta Christian. Gusto ko, Lord, tall, dark, and holy at Christian. Amen po ba tayo mga singles? Amen. May pumapalakpak. May pumapalakpak. Amen. So, pagdating sa ganun, malakas ang palakpak natin.
So, ibig po sabihin po, kung meron man tayong hihingiin ngayong 2025 sa ating Panginoon, huwag niyo pong isipin na napakasakit ko naman para humingi ng malaki. You know what, kaya ako humingi ng malaki? Kasi gusto mo maging channel of blessing. Amen. Amen. So alam niyo po, naniniwala po ako na hindi nahihintay ni Lord, ito maniwala po kayo, hindi na po hihintay ni Lord na si Atong Ang ay maging Christian Amen. para mabayaran po yung ating buka sa church. Amen. Naniniwala po, kung tayong mga Christian ay gagawin milyonaryo ni Lord. Amen. So, sige po, para okay, tayo po ay pasasaganahin ni Lord para i-finance po yung kanyang gawain. Amen po. Ito po yung, dapat alam po natin yung period eh. Tayo po ay nasa last days na. Ganito ang kilos, sabi ni Tita Eva, ngayon po ay may great harvest of soul. At bukod sa harvest of soul, kadikit lagi ng harvest of soul is yung harvest ng finances. Kasi God will bless us para i-finance yung harvest of soul. Amen. So God will give you the ability, the favor, no? Para pasasaganahin ka ng Lord, hindi dahil sa mabuti ka, hindi dahil sa mabuti si Lord. At dahil alam ni Lord saan mo gagamitin yung pera. Amen? So kapag ang pera mo ay sobra, lagi mo isipin, Lord, pinagpala mo ng sobra, hindi ito para sa akin. Alam ko, gagamitin mo para maging pagpapala sa iba. At habang tayo po nagiging daluyan ng pagpapala, mas lalo pa kung marami yung natitira sa atin. Amen po? Naalala niyo yung pinakain ng 5,000? 5 tinapay at 2 isda? O, ilan yung pinakain nila? Nagulat sila. Habang may humihingi, dumadami. Napupuno pa rin yung basket. Ba't hindi na ububos ko? Ilang tinapay lang ito, tsaka 2 isda. Habang may humihingi. Ngayon, yung lahat ay nabigyan na, tumigil na yung multiplication. So habang tayo po ay nagbibigay, habang tayo po ay nagkakaloob, habang ang puso natin ay bukas lagi sa pagtulong, hindi po tayo nauubos. Ibig sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang aalis next Sunday ha, parang pagpapalain kita. Yung greatest giver sa church, they are the greatest receiver. Yung mga malalaki o yung bang masayang magbibigay, yung mga masayang nagbibigay sa gawain, sila yung mga masasayang nakakatanggap sa Panginoon kasi you can only give what you have. Kung bakit sila, maybe you are asked, ba't sila ganun magbigay? Kasi ganun yung tatanggap nila sa Panginoon. Amen. So tayo po, habang tayo pinapasagana ni Lord, masaya tayo nagbibigay sa Panginoon. Amen po. So tayo po lahat ay tumayo, tayo po manalangin. Amen. Lahat po ng pinagpala ng Panginoon, sabi ng Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po ay manalangin. Tawagin ko po yung music ministry. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin. Sinasamba ka po namin. Ikaw ang tunay na Diyos. So sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us worship our God. Hallelujah. We worship you, Jesus. We honor your name, God. We praise your name. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, na kahit tapos na yung preaching, hindi pa rin tapos ang Holy Spirit o ang Banal na Espiritu sa pangungusap sa aming mga puso. Salamat, Lord God, na patuloy na binubuksan mo ang aming mga puso sa oras nito. Salamat, Panginoon, na patuloy mong binubuhay ang mga pangarap at mga pangako, mga panalangin na isinantabi namin dahil sa haba ng panahon na hindi nagkaroon ng katuparan. Salamat po, Panginoon, na Lord, muli mo kami binigyan ng pag-asa. Binigyan mo kami ng panibagong lakas, Panginoon, na alam namin ngayon, 2025, ay meron kang bagong bagay na gagawin sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, na bagamat kami dumadaan sa mga challenges of life ngayong 2025, salamat, Panginoon, na mas lalo po namin panghahawakan ang iyong pangako na sinabi mo, tayo po'y makakatawid sa other side, Lord God. Salamat po, Panginoon, na ngayon 2025, Lord God, hindi mo kami papabayaan. Hindi mo kami bibitawan. Salamat po ngayon 2025, Lord God, marami kang magandang bagay na gagawin sa aming buhay. And Church, if meron man sa atin ngayong umaga,
hindi pa sigurado kung talagang sinuko niya na yung buhay niya sa Panginoon. Or kung gusto mong, kung meron man sa atin gustong maranasan yung ganung buhay, hayang i-lead kita sa prayer of acceptance. Sige po, sabihin po natin sa ating mga puso, Panginoon, sa oras po na ito, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking naging kasalanan, simula ng aking pagkabata. Nagpapasalamat po ko, O Diyos, na Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran lahat ng aking mga kasalanan. At sa oras na ito, sinusuko ko na po ang aking buhay sa iyo. Hindi na po ako ang driver. Ikaw na po ang masusunod. At mula sa oras na ito, Panginoon, Ikaw na po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala po ako, babaguhin mo ang buhay ko. Babaguhin mo ang pamilya ko. Babaguhin mo ako. Maraming salamat po. Kung meron man po sa atin, nag-pray po ng ganon, ang Panginoon po, narinig po yung ating panalangin at naniniwala po kami na hindi po ito yung huli, kundi ito yung simula ng bago at tunay na relasyon po natin sa ating Panginoon at patuloy siyang magpapakilala po sa inyo. Panginoon, salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng bagay at patuloy na pagpapalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon.